morning, church. Welcome to our Sunday worship celebration. Come on, let's worship the true living God. Woo! I can see it coming, a wave of His power. You will find me running, 'cause this is the hour that I am going deeper to places I've never been. I believe the greater to see things you never see. One, two, three, go! I got His moving, and His love is unstoppable. So keep the party going, no stopping. Caught up in momentum, lift Him higher, lift Him higher, lift Him higher. We're gonna sing it louder, sing it louder, sing it louder. It's overwhelming, and I know it's flowing. I am going deeper to places I've never been. I believe greater to see things I never see. One, two, three, go! Stop, no, we never stop giving praise to you. We lift you up, no, we lift you up. You make all things new. We never stop, no, we never stop giving praise to you. We lift you up, no, we lift you up. You make all things new. Church, let's worship the Lord. The Word of God says in Psalm 18, Lord, your works are great, O God. Sakdal ang inyong gawa, Lord. Maaasahan bawat mong salita. Sakdal ang iyong gawa, maaasahan
Sa dalang iyong gawa, maaasahan, bawat sita, kalasag ng mga umaasa, at naghahanap ng kalinga ng mga namumukod tanging ang kabanalan mo, nag-iisang hari. Naaawitan ko sa panahon ng kawalan, kahit nung ako'y nawala. Ikaw, O Diyos, ang kagalingan.
presence, O God, in our midst. As you will speak to us. Hallelujah. Hallelujah. Receive the praises, Father, the glory and the honor in the mighty name of Jesus. And all the people of God says, Amen, Amen. Let's give God a clap of praise and welcome our Pastor Estrella. Come on. Good morning po sa inyong lahat. Ako po si Pastor Estrella Tan, Senior Pastor of C3 Praise Zamboanga. Welcome to the C3 Sunday Worship Service. Kumusta po kayo? Welcome po sa mga first-timer po nag-tune in po sa programa. We are so happy to see you. At ako po'y nagagalak po sa mga nanonood po, lalo sa ibang bansa. Na alam ko po, nakakarating na po ito sa Texas, USA, sa Singapore, sa Hong Kong, nandiyan ang kuya ko, and also sa mga Dubai, sa Qatar, at sa ibang lugar po, welcome po dito po sa ating service. Once again, good morning po sa inyong lahat. Ang unang po pag-aaralan po natin ay offertory message. Ang topic po natin, the purpose and the power of tithing. Part 1 po yan. Naisip mo bakit sinama ng Panginoon ang kanyang command ang pagbibigay ng tithes? Tingnan po ba natin sa Genesis chapter 2 verse 16 to 17. Sabi dito, and the Lord God commanded the man saying, of every tree of the garden you may freely eat, but of the tree of the knowledge and good and evil you shall not eat, for in the day that you eat of it you shall surely die. Doon sa simulat sa pulang po, sa paglikha ng Panginoon ang mundo, gumawa siya ng isang Garden of Eden para ilagay ang tao po doon sa garden. Sabi ng Panginoon, you can eat everything sa loob ng mga puno na may bunga para sa iyo yan. Except for one, yun sa gitna po ng puno, which is the tree of the knowledge of good and evil. Huwag mong hawakan yan. The moment that you eat it, mamamatay ka. Nasa isip po natin is physical death. But the first thing that die is spiritual death, which is the separation from God when we disobey Him. So, nawala po ang relasyon, lumayo po ang tao sa Panginoon. Then, at the last book po sa Malakay chapter 3 verse 6 to 9, sabi dito, I, the Lord, do not change. So you, the descendants of Jacob, are not destroyed. Ever since the time of your ancestors, you have turned away from my decrees and have not kept them. Return to me, and I will return to you, says the Lord Almighty. But you ask, how are we to return? Will a mere mortal rob God? Yet you rob me. But you ask, how are we robbing you? In tithes and offerings. You are under a curse, your whole nation, because you are robbing me. Binigyan po tayo ng pagkakataon ng Panginoon, even the last book of Malachi. Sabi sa atin, kung gusto mo bumalik sa akin, ito ang gawin ninyo. Magbigay kayo ng tithes and offerings. Dahil po tayo ay, pag hindi tayo nagbigay, God consider us to be a thief or a robber. So, dito po nakita ng chance ng Panginoon from time to and time again. He wants to restore back the relationship that He has for us. The reason behind why iniligay niya po ang tithes at binigay po tayo ng commandments na dapat natin magbigay. It is not because God needs our money. Hindi niya kailangan ang ating pera. Because Psalm chapter 24 verse 1, sabi dito, the earth belongs to God. Everything in all the world is His. So lahat po natin na meron po tayo, hindi tayo ang may-ari. Even our very own life. Our very own talents and abilities, our wisdom and our knowledge na ibinigay sa atin, our intellect, belongs to God. So wala tayong ipagmamalaki na sasabihin natin, tayo ang may-ari. Yes, we work, and this is what God intend for us to work for His existence, yung kanyang earth, para mag-produce po tayo. Now, ang ginagawa ng Panginoon this time around, kaya naglagay po siya ng puno, naglagay po siya ng
ikapo para sa ating pagbibigay, it is because He is training us. We call it God's Management Training Program. Remember, when you have kids, agad-agad mo pa iiwanan sila sa bahay, aalis ka, na hindi mo pa itinuro ang bata. In what way? Kapag kumatok po ang isang stranger sa loob ng isang bahay ninyo, tinuturuan natin po ang mga bata, huwag basta-basta magbubukas ng pintuan kung hindi nyo kilala. Hindi natin alam, yung stranger na yan ay magnanakaw pala. Papasok sa loob ng bahay ay maglilimas ang mga gamit. So it's a big no-no. We train the kids until alam niya kung anong ang tama at anong mali. Sinusubukan mo ba, pinapaluto niyo ba ang bata at magbukas ng kalan na walang supervision? Kapag binabayaan mo, tiyak na ang bahay ninyo ay masusunog. Dahil hindi niya malamalayan kapag nagluto na siya, then afterward, iiwanan niya nakabukas ang kalan na may apoy at papabayaan until masira ang lutuan hanggang masunog ang buong bahay. What else? Kapag tayo po umuutos sa bata na magbili ng suka sa tindahan, yung bata pa marunong magbalik ng sukli or tinatago na lang ng bata. So the next time kapag inutusan mo, hindi mo bibigyan ng malaking amount. Bibigyan mo tamang-tama lang sa pagbili niya. Lalo na po ngayon, kapag ang bata ay binigay mo ng 1 linggong allowance, ito pa ay marunong siya mag-budget, pinagkakasyahan ba niya ang kanyang pong allowance? Kapag na-train na po natin ang bata, now it's the time na pwede natin iwanan ang bata. Na aalis po tayong 2 hours, 3 hours, pagbalik maayos pa ang bahay. Kapag tayo po ay inutusan na magluto, alam na nila, pagkatapos na magluto, isasara ang kalan. Pag akalam na natin kung kaya po siyang magbalik ang sukli. Maski na 500 ibigay mo dahil sa isang suka, alam mo may babalik sa iyo ang sukli. Lalo na sa allowance po. Maski na 1 week binigay, alam niya how to manage it, meron pang savings na titira. So, kampante po at maibibigay po natin ang ating pagtitiwala sa Kanya. What more ang Panginoon? Lahat po ang Kanya nandito sa mundo belongs to Him. The wealth belongs to Him. How can He trust us with His greater wealth kapag yun lang 10% na hinihingi niya ay hindi natin kaya ibigay? Do you think that the Lord will give you more wealth? Kaya po, madalas po ay kahit kinakapos. Kasi madalas ang Lord ay magbibigay lang sa iyo sapat ng iyong pangangailangan kasi hindi mo marunong i-manage ang ibinigay ng resources sa iyo. So therefore, ito ang rason bakit niya inilagay ng tithes. Kasi sa dami pong yaman na ibinigay, na inilikha niya dito sa mundo, tayo po ay pinamumunuan. Tayo po ay pinagkatiwala para ayusin natin ang resources. Kaso nga lang sa simple lang instruction niya, magbigay tayo ng ikapo, hindi natin ibinibigay. So ngayon, hindi na niya maipagkatiwala sa atin. Kaya ngayon po, ako po challenge ko sa bawat isa. It's not all about money. It's about how you manage the wealth of God. Can He trust you? Let us pray. Salamat po, Ama, sa aming katuruan about the purpose and the power of tithing. Tunay na nakita po namin na hindi po pera ang pinag-uusapan tungkol sa pagbibigay sa iyo ng tithes. It is about how you train us to manage your resources. Salamat po, Panginoon. Kami po ay lalong lumalawak ang aming pag-iisip. Patawarin niyo po kami kung kami po ay nakikita lang ay tungkol lang sa pera. Napakakitid po ang aming naisip. Kaya ngayon po ay turuan niyo po kami na lalong lumawak po ang aming pong kaalaman na yung palang tithes ay isang training lamang po ay binibigay niyo po sa amin upang maibigay sa amin na mas higit na amin pong natatanggap dahil ibinubuhos ninyo ang pagpapala sa amin. I thank God
for opening our eyes to the truth of your word. Right now, we are going to study what's stopping my productivity. Holy Spirit, please enlighten us to understand more of your word. We want to produce something for your kingdom, but there is something that is hindering us and we want to know what it's all about. I pray na kung ano pong natutunan namin with such a great revelation knowledge that you are given to us, help us to remove every of the hindrances in order that we become productive. In Jesus' name. And everyone type, Amen. Ngayon po, pag-aaralan po natin what's stopping my productivity. Dito po nakasulat sa Genesis chapter 1 verse 28. Then God blessed them, and God said to them, Be fruitful and multiply, fill the earth and subdue it. Have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over every living thing that moves on the earth. May the Lord bless the reading of His word, and everybody type, Amen. Last week po, napag-aralan po natin na ang will ni Lord sa atin ay maging great men. Eventually, maging great nation po. Sa ating pong pamilya, sa ating pong angkan, sa mga eskwelahan na ating pong sinasalihan, sa ating pong company na ating pong pinagtatrabahuan, ang negosyo, ang organisasyon, especially sa ating pong church. Last Tuesday po, ay nagkaroon po kami ng 144 quarterly meeting po sa mga leaders, sa mga potential leaders, sa emerging leaders po, and we challenge each one of us to win at least 3 unsaved souls for the year 2020. Consequently, greatness starts if you lead people to Jesus Christ. Today, I want to address the issue why some people are having a hard time to produce for God's kingdom. Since God is making each one of us great, then we must be productive in something that we are doing. Dito po sa binasa po natin ng Genesis chapter 1 verse 28, ulitin ko, Then God blessed them, and God said to them, Be fruitful and multiply, fill the earth and subdue it. Have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over every living thing that moves on the earth. Dito po sa sinasabi, God commands, ordains His created being called man to execute 5 action and instill in him the potential to accomplish each one. Ano yung 5 action na yan? Number 1, be fruitful. Pakitype lang, be fruitful. Ibig sabihin po, kailangan po tayo mag-grow. Number 2 po, multiply. Pakitype lang po, multiply. Number 3, replenish or fill the earth. Number 4, subdue. Or other word is dominate, rule, master. And lastly po, have dominion, control, or govern. Dito po natin po makikita, 80% of what God first ordained us to
to do deals with producing, bringing into existence, giving rise to leading. Kailangan po tayo mag-produce sa buhay po natin. And what does it means to produce? The word produce is a compound word consisting of the prefix pro, ibig sabihin forward, and the root word juice, bring or lead. So, produce is to bring forth, lead, and bring into existence. Productivity is the ability to produce. Kaya I submit to you that God ordained us to be producer. Kaya dito po magsisimula sa atin po be fruitful. Mag-grow po ang ating pong spiritual walk with God. Ang ating pong fruit of the Holy Spirit. Then we multiply the same people po that we are taking care, either your own children or the mga disciples natin po, we produce of our own same kind what God has produced in us that we grow sa ating buhay. Kaya kung hindi po nag-grow sa area ng patient, diyak na ang mga disciples mo ay hindi pasensya. Wala rin silang pasensya. Lalo mga children natin, nakikita po sa mga ginagawa natin. Kapag tayo po ay gentle, magiging gentle din sila dahil nakikita nila sa ginagawa natin. We produce ourselves and we multiply. Kaya dumadami po ang DNA natin. Dapat ang DNA natin katulad kamukha po ni Jesus Christ. So Adam and Eve were to produce or bring forth into existence result from what God has given them. Siyempre, the earth. Ang earth ay para po ibinigay sa tao para po mag-produce at mag-bring forth po sa kanyang ginawa. So, however, something caused a stoppage and interruption po of Adam and Eve's production. Ano yun? Ang kanyang disobedient. Na sinabi ng Panginoon sa kanya, don't eat from the tree. Huwag mong kainin ang prutas doon sa puno na inilagay ko sa gitna. Ang hindi nila pagsunod po sa utos ng Diyos ay biglang huminto ang kanilang productivity. At dito po natin nakita sa Genesis chapter 3, dito po a very dismal yet important indication of their demise, namatay o nawala ang kanilang productivity after they commit sin. Katulad po natin, tayo po ay pinalayan ng Panginoon sa kasalanan natin, iniligtas po tayo. Dati-rati ginagawa natin yung pinapagawa ng Panginoon ng 6 basic lifestyle po natin sa ating devotion, sa ating pong pag-attend ng cell group, sa ating pong sa online service every week na nandito po tayo sa church, ating pong training, equipping and mentoring sa personal evangelism po, ang ating pong pagbibigay ng tithes and offering. And the moment that we start to slow down at we spend more time in spending sa paglalaro ng ML, mas madalas po ang Facebook na keep on posting, keep on looking at the YouTube or watching cable TV, then dati-rati ang pagkasibagan po natin sa pagwiwin ng souls, naging good influencer po tayo ng ng tao po para i-lead natin sa Panginoon, starting to digress dahil hindi nag-grow na ang ating spiritual life. Dahil sumusuway na tayo sa utos ng Panginoon. So, madali po tayong matamaan na tukso. Pumapasok na po, na in love na po tayo, na tukso, nagkasala, at ngayon po ay hindi na tayo nakakapag-share ng gospel because hindi na natin kaya po ay pagmamalaki ng ating pong sharing ng holiness ng Panginoon. You know what? Yes, we commit sin. Yes, we make mistake. But the moment that we confess to God and admit of our mistake and wrongdoing, we come back to God and ask to forgive us. At ito po makikita natin, yung pagkakamali po natin ay manunumbalik po maging strength po natin dahil nakakapag-share muli tayo sa tao na pagmamalaki natin na God forgive me from the things that I have done. Nagkamali po talaga ako at wag na nang gayahin sa mga nagawa ko
dahil hindi maganda ang naging consequences na naranasan ko. So again, dito po natin makikita. Ngunit kay Adam, ano nangyari? Sa Genesis chapter 3 verse 10, sabi dito, "So he said, I heard your voice in the garden and I was afraid because I was naked and I hid myself." After being endowed with the potential to produce anything, we find Adam confessing something unheard of at that time. Kinonfess niya, natatakot ako sa Diyos dahil alam ko nagkasala po ako. So what does it mean to be afraid? For Adam, afraid meant one of the two possible things. Number one is an emotional and intellectual anticipation of harm. When you know that you make a mistake or you commit sin, there is a punishment awaits for us. Ang mga bata, kung alam niyan, may mali siya, hindi niya sinunod ang utos ng magulang, alam niya may kaparusahan yan, tiyak na papaluin. Sa mga estudyante, kung hindi nila ginagawa ang assignment at hindi sila nag-aral ng mabuti, natatakot sila, baka bumagsak sila, eventually baka ma-expel sa eskwelahan. Sa mga trabahante o mga nagtatrabaho, kung hindi natin sinunod ang gusto ng boss, tiyak na makakarinig po tayo ng pagalit. Lalo na po sa mga kriminal. Natatakot sila sa mga pulis na baka one day mahuhuli po sila. What one feels may go wrong for him. Ang pangalawa po, a positive feeling of awe or reverence. Ito po ang sinasabi po natin, ang fear of God, which is ang express po natin ang kanting formal worship that sinasabi natin, Lord, ayoko magkasala dahil takot ako na mawala ka sa akin. Which means to say, hindi tayo basta-basta po gagawa ng di tama. In the context of the former of the two he supply, Adam was afraid of God was going to do to him. Natatakot siya baka parusahan sa Panginoon. So, anong ginawa niya? The moment that nagkamali siya, kinain na po ang pinagbabawalan ng prutas na yan, sila po ay nagtago po sa ilikod ng puno. For the whole day po, supposed to be naging productive po sila sa mga ngalagat, sa mga hayop, sa pag-aasikaso po sa mga plants. The whole day, they hid themselves. They did not do anything until dumating po sa Panginoon. Kasi alam niya darating ang Panginoon every afternoon, the cool day of the afternoon. So, the whole thing that they are doing, nag-decrease po ang kanilang productivity. There is a Japanese proverb that says, fear is only as deep as the mind allows. Psalm chapter 55 verse 2 says, "It's my own thoughts that are troubling me." Sa Tagalog po, ang kasabihan, takot sa sariling anino. In other words, Adam's fear was all in his mind. But it was so strong in his mind that he became non-productive and hid behind the cover of fig leaves and trees. Adam based his fear on the fact that he was naked, bare, stripped of his glory, his divine weight. Tayo po ay minsan natatakot po lalo sa mga taong gumagawa ng illegal transaction. Natatakot po sila, baka mahuli po. O yung mga hindi nakakapagbayad ng tamang buwis. Natatakot po tayo, one day, ma-auditor sa BIR pupunta sa opisina at i-check niya mga libro natin. I remember a movie entitled Milan, starring si Piolo Pascual and Claudine Barreto. I know that pinanood nyo rin yan. Siya ay pumunta sa Milan, Italy. Illegal entry po siya. Hindi siya mismo sa legal na pamamaraan. In short, parang TNT siya. Dahil may mission siya na gagawin doon. So, lahat po na nadadaanan niya o nasasalubong niya mga men in uniform, takot na takot siya at umiiwas siya. Then one day, nagkikilala sila ng Claudine at lumabas po sila. Tapos ganun din po nangyari, may nakita siya nakasuot ng uniforme at umiiwas. Tapos tinatanong ni Claudine, ba't ka umiiwas? Pulis yan. Biglang natawa si Claudine. Yung pala, ang taong naka-uniforme ay operator lang ng train. So you see, alam natin kung saan po tayo nagkamali o nagkasala.
Most of the time, napapansin ko ito. Kapag ang mga cell members or disciples, hindi na po nagde-devo at hindi nagpo-post na po sa group chat nila, ay you will expect hindi na sila nagjo-join ng cell group. Umiiwas po sila. Kasi tiyak na itatanong ng kanyang leader, ba't di ko na nakikita mga ilan araw ang hindi mo pag-post? At the same time, hindi ka na rin nagpapakita o nagsisinsong ka lang pero hindi ka nagpaparamdam. Kasi alam nila, hindi sila nag-devotion. So, meron po silang iniiwasan at ayaw magbigyan ng excuse. Baka magdadahilan na naman at magsisinungaling. So, minsan ay nagkakaroon sila ng defensive mode, ay nangangatwiran, hindi sa leader kundi umiiwas sila sa Diyos. Dahil meron po silang ginawa ng hindi tama. So, you see, your disobedience brings forth unproductiveness, barrenness, and fruitlessness. Kaya sabi sa Adam says, I heard you coming and I saw I was naked and I became afraid of you. Anong sinasabi kay Adam sa Panginoon? I no longer had what it takes to be what you called me to be. So I am decided to hide. Yun, itinawag mo ako, maging productive po ako. Itinawag mo pa sa akin na mag-produce ako ng kaluluwa, hindi ko na kayang gawin. Kaya nagtago na lang ako sa iyo. Kaya hindi na ako nagde-devotion kasi tuwing nagbabasa po ako, nakakaramdam po ako ng conviction. So, siyempre kapag kinukonvict tayo ng Panginoon, masakit po yan. So, umiiwas tayo at nagtatago na tayo sa Panginoon. So, tinanong ng Panginoon kay Adam, who told you you were naked? Ang ibig sabihin sa spiritual context ng nakedness po, ibig sabihin humiliation, shame, guilt, or judgment. Ano sabi ni Lord? Who told you? You don't have what it takes. Hindi ko ito sinasabi sa iyo na huhusgahan kita. Ikaw, iniisip mo lang yan kasi alam mo, hindi ka sumunod. Hindi galing sa akin yan. Kaya tayo po ay huwag natin pong hayaan ito i-dictate sa ating isipan. Kung tayo po ay mga several days na hindi tayo nakadevote dahil nga talagang busy po tayo at nakaligtaan o walang oras, walang panahon dahil nga pag uwi natin, pagod na tayo, gusto natin magbasa, hindi na natin kaya, hingi lang tayo ng kapatawaran ng Panginoon na bigyan tayo ng extra strength para gawin natin. At siguraduhin natin, ididisiplina ang ating sarili. Then, babalik po tayo sa Panginoon. Hindi tayo magtatago sa Kanya. Kasi kapag nagtago kayo sa Panginoon, tiyak na magtatago po kayo sa leader. Dito po natin nakikita, fear has crippled your productivity. So, do not let fear keeps you from advancing. What stopped my productivity? Fear and guilt. God wants you to overcome your fear and guilt and be productive. Today, I have a good news for you. You should no longer bear that fear and guilt sa buhay mo. God wants you to return back to Him. Kung ano po ang hindi natin nagawa, humingi lang tayo ng kapatawaran. And the Lord will forgive you and help you. Kung hindi natin kaya at talagang nag-a-adjust po tayo sa sarili natin na ating pong time, lalo na ngayon may pasok ng mga bata, kailangan mong full-time na tutukan ng anak dahil ngayon ay nasa Google School na po tayo, ay medyo may mga oras at panahon nawawala na po tayo sa Panginoon dahil pagod na rin po tayo sa ating kababantay sa mga anak natin. O di kaya medyo nagkakaroon po tayo ng distraction, iba-iba ng ginagawa, nagdi-drift away na po tayo sa Panginoon. All we have to do is to humble ourselves and ask God for forgiveness. Or di kaya yung mga tithes natin, di tayo nagbibigay ng tama po at meron po tayong kailangan gastusin, kailangan natin itabi at hindi na natin binibigay ng Kanya pong what is due to God. We are guilty of facing God. We just ask God for forgiveness. God is there who understand your condition. Again, hindi ibig sabihin na unawaan, wag na natin gawin ang dapat pinapagawa. Basta bumalik lang po tayo sa Kanya at
muling tutulungan ka ng Panginoon. Huwag tayo magtago. Kung tayo po ay hindi na nakakapagawa ng devotion, humarap po kayo sa inyong leader at humingi kayo ng kapatawaran na aayusin mo ang iyong pagkakamali. Don't let the fear and guilt destroy you and destroy your productivity. Right now, I would like you to pray a simple prayer. Just follow me of asking Jesus once again to come back into your life by simply saying, Dear God in heaven, I ask Jesus Christ to come into my life, cleanse me from all sin, make me your child, help me follow you. Thank God from saving me in Jesus' name. Amen. Let me pray for you. Salamat po Ama sa amin pong natutunan na what's stopping my productivity. The reason behind that you created us and you gave us this whole earth is to become productive. Kami po ay kailangan namin pong gawin ang what we are born into this world to exist in order to produce. Tulungan niyo po kami, Panginoon, maging fruitful po. Mag-grow po kami sa relasyon ninyo at mag-grow kami sa fruit of the Holy Spirit that is within us. Help us to multiply, fill, and replenish the earth, and to subdue it, and also to have dominion. This is what you want us to become who we are. Kaya po, Panginoon, kapag kami po ay gumagawa lahat na ito at nakikita namin ang growth namin, tiyak na magiging great men po kami. Patawarin mo kami in times na talaga po ay nagtatago kami sa iyo. Napapansin po namin ang productivity po namin sa buhay ay nagdadigress po, nagdidecrease po. At tulungan mo kami na hindi po namin ipagpatuloy ang fear and guilt to keep us from advancing. Na yung pong gusto niyong mangyari sa amin ay to be fruitful in your kingdom. Kaya Father, I ask that you will help us and you will give us another chance to correct ourselves. I praise you, Lord, for the forgiveness of the sin. I praise you, Lord, for accepting us once again in Jesus' name. And everyone type, Amen. Praise your name, God. There must be more than this. Oh, bread of God, come break with it. There must be more than this. Spirit of God, we wait for you. Fearless and new, we pray.
a passion for your name. Spirit of God, fall in this place. Lord, have your way. Lord, have your way with us. Welcome back sa ating pong announcement. After this service po, around 11 o'clock, invite nyo po ang mga anak ninyo, ang mga pamangkin, mga apo, manood ng OMG, Obeying My God, at 11 a.m. Turn to C3 Praise Zamboanga FB page at saka Zoom iCloud po, nandoon po sila. Number 2 po, ang ating pong TGIF Hope of Salvation every Friday at 7:30 p.m. Invites your friends. This is for them, lalo na yung mga hindi nakakilala sa Panginoon. SOL 2, Lesson 2 every Saturday. Okay, 6:30 p.m. in Zoom iCloud po. Ang ating teacher po ay si Pastora Munel Ascabano, ang ating pong mentor na it is a privilege for her to teach us. So, itong Saturday ay lesson 2 na po. 10 weeks lang po ito sa mga nagsimula po ng SOL2. Continue to, what you have begins, finish your schooling. And lastly po, next week, meron po tayong live class graduation, virtual graduation po. So, i-include po natin sa C3 Sunday worship service na ipapalabas po natin at 9 a.m. Then, in the afternoon, School of Leaders 1 na po. Lesson 1, ang teacher po natin, no other than si Pastora Delia Yap, taga-Acts Church po. So again, tuloy-tuloy po lang tayo sa proseso na pinapagawa sa atin ng Panginoon para lalo po tayo maging strong ang ating spiritual life at hindi po tayo mahulog sa tukso. Amen po ba? Okay. Father in heaven, we want to say thank you for this morning. Salamat po, ang marami po kong natutunan sa iyo. Ang mga salita ninyo na siyang magbibigay po sa amin ng driving force sa pagsunod po sa inyo, and we need your abundance grace to help us fulfill it. Bless each one of us as we depart this place. Let your traveling mercy be with us. Kung nasaan man sila po, sa bahay o sa labas, samahan niyo po kami. May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you His favor and give you peace. Have a blessed Sunday. See you po next week sa TGIF and also sa Sunday. God bless you. Bye.